May nakikinig, hindi titikom kanyang bibig. Sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Gandang gabi! Ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping pang-iindiyan. At mga yes friend, kanina nga ay napakinggan natin ang sulat ni Jessica para sa dati niyang kalandian na hindi niya pinangalanan. Sayang naman! Sana mas, diba? Sana nag-name drop ka. Hello, para maiwasan namin siya. Ay, alam nyo, ang lungkot ng experience nitong si ate nyong Jessica no? Si Jessica na sumubok, nagmahal at umasa. Kaso sa paningin ng kalandian niya, ay hindi siya maganda. Isipin mo, yes friend, ilang buwan kang nag-invest sa isang tao, pinagpuyatan mo, pinaglaanan mo ng oras, ng pagmamahal, sabay nung magkikita na kayo, boom! Inindyan ka kasi nga raw hindi ka maganda. 'Di ba? Gusto mo yung paulit-ulit kong sinasabi na hindi maganda? Hindi ko naman pinapamukha. Sorry na, Jessica. Ikaw nagkwento niyan, bahala ka dyan. Kwento mo yan eh. O, bahala ka, 'di ba? Pero ang mas nakakalungkot doon, no, yung sinabihan siya sa text. Ano kung baga abot kamay ni, nandun na siya sa grotto ni Santa Teresita. Naghihintay na siya. Kung baga alam niyang nakikita na rin siya nung taong ka-meet up niya. Pero, ang malungkot doon, sinabihan siya sa text message from steps afar. Steps afar ang arte. Na, ang sabi, sa susunod, wag kang masyadong maglagay ng filter sa mukha mo sa mga pictures. Di naman masakit. Ay, sorry, bakit ako tumawa? Nakakalungkot nga pala. Pero biro, mga yes friend, hindi rin talaga biro for sure yung naramdaman ni atin yung Jessica during that time, during that moment, na di ba ikaw ba naman, alam mong pupunta ka sa isang lugar kung saan ay makikita mo na ang iyong the one, tapos bigla na lang ganun yung mangyayari nang hindi mo inaasahan, di ba? Sobrang lungkot nun, sobrang disappointing yun, at hindi lang yung masakit doon na part, yung hindi niya nakita yung ina-expect niyang tao. Ang mas masakit doon is pinamukha sa kanya na hindi siya maganda. Kasi kung ako yun, ay ma-offend ako, susuyurin ko ang Baclaran Church, makita ka lang at ipapamukha ko sa'yo na, hoy, hindi ka rin naman maitsura, no? Diba? Makaganti man lang. Oo, malungkot yun. Kasi wala naman siyang ibang intensyon, diba? Wala naman siyang sinabi sa kwento na magpapanggap ako, kunyari maganda ako. Wala. In-upload niya, in fact, yung pictures na feeling niya sobrang ganda niya. Sobrang taas ng kumpiyansa niya sa sarili niya na yun yung pictures na magugustuhan rin ng iba. Walang halong pagpapanggap yun. Sadyang hindi niya lang ine-expect na ang tingin pala nung taong makikilala niya or nakilala niya is pagbabalat kayo yun. Nagpapanggap siyang maganda, hindi ganun. Kaya yun yung nakakalungkot na part. Gusto lang naman niya magmahal at mahalin. Simple! Tapos nung nandun na, nung natatanaw niya na yung pag-asa, yung nakikita niya na yung tsansa na may finally may magmamahal na sa kanya, biglang nabaliwala siya. Kaya para sa mga yes friend natin, paalala po ito na wag po tayong mag-filter. Charot, hindi yan. Wag po tayong mag-filter yung halos burado na yung ilong. Hindi yan. Paalala to na magpakatotoo ka lang sa sarili mo. Natatawa ako, wait lang. Di ba, magpakatotoo ka lang. Sabi ko si ate mag-iPhone ka para realistic yung pagmumukha mo. Hindi, paalala to. Ano ba? Seryoso na, ito na. Paalala to na maging totoo ka lang sa sarili mo.
'Di ba? Magpakatotoo ka. Ipakilala mo kung sino ka. Ipakita mo yung tunay mong ganda, tunay mong itsura. Kasi dun mo makikilala yung mga totoong magmamahal sa'yo. Yan. 'Di ba? Pag pinakita mo yung totoong ugali mo, itsura mo, baho mo, at nag-stay pa rin sa'yo yung tao, ibig sabihin, yan yung totoong umuunawa at nagmamahal sa'yo. Sabi ko nga, 'di ba? Sa unang date niyong magjowa, ang best way para malaman kung siya na talaga is burahin mo yung kilay mo. Oo, burahin mo sa harapan niya tapos dyan magkakaalaman kung gusto ka pa rin ba niyan. At kung hindi, hindi mo kawalan. 'Di ba? Isipin mo na sa date kayo tapos nagbura ka ng kilay tapos iniwan ka ng taong yun. Ibig sabihin hindi siya para sa'yo. Hayaan mo na siya. Pero syempre wag kang wag mong hayaan na ikaw lang magbabayad ng bill. Dapat hati pa rin kayo dun sa kinain. Mamaya modus lang pala niya yan eh. Diba? At yes friend, for sure, ito lang masasabi ko, there's somebody out there na mas ma-appreciate ka, mas papahalagahan yung kung sino ka, mas mamahalin ka sa natural mong itsura. Isang tao na pipiliin ka kahit losyang ka na, kahit hindi ka na ganun kagwapo or kaganda. Kasi yun naman talaga yung definition ng salitang pag-ibig, diba? Kapag tinatanong tayo, what is love? Love is blind. Oo. Unang nagmamahal ang mga mata pero mas seryosong magmahal ang puso. Mas malalim, mas totoo, mas solido, mas puro. Kaya ikaw kung jumujowa ka dahil lang sa gwapo or maganda siya, para lang may ma-flex ka sa mga barkada mo, eh di, jowain mo ko. Pwede naman ako. Charot. I mean, di ko naman sinasabing masama ang magkaroon ng standards physically when it comes to love, no? Of course not, hindi ganon. Ang hipokrito ko naman kung sasabihin ko yun. Syempre meron tayong physical standards sa taong gusto nating mahalin. Hindi mawawala yun. Normal yun. Pero kasi yung kaso nung letter sender natin na ilang buwan na silang nagkakamabutihan, nagmamahalan, tapos bigla siyang iniwan dahil lang natuklasan nitong lalaki na hindi siya kagandahan, yun yung unfair. Kumbaga, kahit papano, for sure may emotional investment ka na rin dun sa tao, di ba? Napamahal ka na rin, why not give her a try? Na kung hindi man siya kagandahan, malay mo, masipag naman, mabait naman, magaling magluto. Di ba? Kasambahay pa lang ang kailangan na hindi jowa. Diba? I mean, bakit hindi mo subukan? Kasi dun pa nga lang sa idea na minahal mo rin siya, in-entertain mo rin siya ng ilang buwan, nang hindi nakikita yung totoo niyang itsura, napamahal ka na. Diba? Malay mo yun talaga yung para sa'yo. Yung taong mabuti ang puso kahit hindi ka gandahan. Kasi hindi naman lahat ng pangit rin ang ugali. Well, marami akong kakilala na gano'n, pero hindi ko na lang papangalan kasi baka ma-offend sila. Pero minsan, yes friend, kung sino pa yung hindi kagandahan, sila pa yung may busilak na kalooban. Tandaan mo yan. Bihira na lang yung sobrang ganda, sobrang gwapo, tapos mabuti pa yung puso. Ay, swerte ko lang napasama ako sa unti na yun. Gwapo, mabuti ang puso, pero makapalang mukha. Yun ako. Kaya, di ba, natauhan rin ako nung sinabi niya doon sa letter na pinatunayan mo sa akin na totoo pa rin pala ang kasabihan na ang pag-ibig ay pisikal ang unang tinitignan. Boom. Yun ang malungkot na katotohanan. Siguro nga tama siya. Baka nga tama siya. Pero again, para sa mga kagaya ni Jessica na ininjan dahil hindi kagandahan, naniniwala akong balang araw may magmamahal rin sa'yo ng totoo. Yung kamukha mo. Charot.
Hindi yung kamukha mo ng pag-ibig, di ba? Yung parehas kayo ng pananaw sa pagmamahal. Yun yung gusto kong sabihin. Ikaw naman. No-offend ka naman agad. Well, anyways mga yes friend, 3 oras na BB time na naman ang ating pinagsamahan. Nakapiling mo ang BB mo sa radyo. DJ B-Boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Magkasama at magkariningan tayong muli bukas araw ng Sabado. Oy, sarap! Mapapakinggan niyo po ako mula 2 p.m. to 6 p.m. para sa ating programang Stick to One. Mga kantaang OPM hatid sa inyo ng 101.1 Yes FM. Solid! Good night, baby! Mwah, mwah.